1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Nag-hotdog ka na ba? This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. Syempre kung ako naman ang tatanungin ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday. Kung napansin ninyo, nandito ako sa eskwelahan. Oo, kahit Saturday kasi nga ay meron kaming camp ng mga bata. So, Boy Scout and Girl Scout. Kaya meron akong scarf. Kaninang umaga naka-uniform kami pang Scout, pero syempre nagpalit kami kasi may mga activity kami sa labas. And then ayun, grabe, nagluto-luto yung mga bata. Naloka ka ng bonggang-bongga. Diyos ko Lord, para kang ang dami mong anak. Pero masaya, sabi ko nga sa director ko, it's a good experience talaga para sa mga bata na nagsisimula silang matutong magluto, matutong gumawa ng mga bagay-bagay. At least, di ba, na-experience nila. At nakakatawa, kanina maiyak-iyak ako kasi parang ang feeling ko, grabe, talagang to the highest level up sila at natuwa ako. So, yan. At ito na nga, syempre. So gusto ko muna sa magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito araw-araw saka sa mga bago nating subscribers at makamamasam dyan. Ayun. So, maraming salamat sa love and support. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman sisiguraduhin kong magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So para sa una nating chika, ito nga daw, supranational. Tatanggalin daw dito sa Big Six at ang ipapalit daw dito ang Miss Cosmo. San ayon ka ba dito, Mama Sam? Well, ang opinion ko dyan ay wala naman tayong magagawa kung ganun yung desisyon. Kung sino man yung gumagawa niyang Big Six. Ang alam ko sila pawi yan sa Missology. So ako para sa akin, bakit mo tatanggalin ang supranational? Matagal na yan dyan. Diba? Bakit hindi na lang kasi gawin natin Big 7? Diba? So may kailangan ba talagang tanggalin? Ako para sa akin, una, kung ilalagay mo kasi ang Cosmo tapos tatanggalin mo ang supranational, parang it's unfair doon sa organization ng Miss Supranational. Kasi para sa akin, ito ay ilang taon na ang pageant na to at I think okay lang naman na nandiyan yan at iturin natin na isa sa mga Big Six pageant kasi naman taon-taon din naman talaga inaabangan naman natin ang Miss Supranational. Iba ang putahe na ibinibigay ng supranational. Ang nakakaloka lang kasi dito sa supranational, wala silang masyadong ganap. Yung reyna nila, parang hindi tayo masyado updated. Ano nga ba ang nangyayari? Especially dun sa pageant nila, medyo nakakaloka. Maganda yung pageant, pero parang wala silang plano sa mga candidates, di ba? Parang ano bang activity ang meron ang pageant nila? So, dapat meron. So, maliban doon sa mga model-model or kung ano-ano man, siguro kailangan nila na mas i-develop pa ng bonggang-bongga. So, yan. And then, unfair naman kung ilalagay nila dito ang Miss Eco tapos tatanggalin nila, Miss Cosmo tapos tatanggalin nila ang supranational. So, para sa akin, unfair yon kasi baguhan pa lang ang Miss Cosmo at parang feeling ko hindi pa siya dapat talaga nabibilang sa Big Six. Kung meron mang idadagdag sa Big Six, I think yung Miss Grand na alam naman natin pasok na dyan. So kasi ang Big Six na tinuturing ngayon ay katulad nga ng Miss Universe, Miss World, Miss International, Miss Earth, Miss Supranational at saka eto nga Miss Grand. Pero para sa akin Miss Universe, Miss Grand, Miss World, Miss International, tapos Miss Earth, tapos siguro supranational. So ngayon kung idadagdag si Cosmo, parang masyadong namang bubot. Magiging unfair sila kay Miss Grand dahil ang haba ng panahon na hinintay ni Miss Grand bago malagay dito sa Big Six. Sa totoo lang, bago i-consider yan na isang malaking pageant. Hindi lang sila kay supranational magiging unfair kung tatanggalin tapos ipapalit si Cosmo. Tapos, una,
unfair sila kay Supranational. Kasi parang, andyan dyan na naka-place na si Supranational, bakit mo tatanggalin? Tapos pangalawa, unfair naman sila kay Miss Grand kung ilalagay nila dito sa Big Six si Miss Cosmo. Kasi parang 2 years pa lang si Cosmo. And then, eto naman si Miss Grand, ang tagal-tagal na, di ba? Sa haba ng panahon na hinintay niya. Kaya parang ang piling ko, bakit ganon? So, yan. Pero wala naman tayong kasiguraduhan kasi nung last time na nakausap ko si Pawi, ang sabi din naman niya sa akin, masyado pang maaga ang para sa Cosmo. So siguro we need to make a 10 years bago siya talaga mapabilang dito sa mga malalaking pageant. Kasi parang yes, maganda yung pageant niya. Kung ilalagay mo si Miss Cosmo dyan, ilagay mo din si Miss Charm. Kasi halos parehas lang sila, di ba? At maganda, parehas ang ipinapakita nila. Ang Miss Charm maganda din ang ipinapakita at ganun din ang Cosmo. Pero kailangan muna nilang maghintay ng mahaba-haba pang panahon. Kung ilalagay mo si Cosmo at saka si Charm, ilagay mo muna si Miss Intercontinental. Kasi si Miss Intercontinental, it's at 52 years. So parang piling ko deserve niya na nakalagay dyan sa malalaking pageant. So yun. But tingnan natin in the future kung ano nga ba ang mangyayari. So yun. I'm so excited dyan. At para naman sa sumunod natin, chika, ano naman daw ang masasabi ko sa eksena ngayon ni Miss Pampanga dito sa Aqua Boracay? Well, ang masasabi ko kay Miss Pampanga ay panalo. Panalo, lalo na yung bagong photoshoot na nilabas nila, yung pak na pak yung makeup ni Miss Pampanga. Actually, si Pampanga, isa sa mga tinuturing ko na malakas na kandidata dito sa kompetisyon ng Miss Universe Philippines. Pero, sa kabilang banda, pwedeng yes, manalo, pwedeng hindi. Diba? Parang si Eloisa, diba, nung nakaraan taon na Miss Laguna, nagulat na lang tayo, wala siya sa eksena. Hindi siya nakarating doon sa dulo ng competition. Nalaglag siya sa top 5 ba yun? Sa top 7? Oo, basta nalaglag siya doon. Pero isa siya sa mga tinuturing natin na malakas at pwede talaga kumuha ng corona. But hindi siya nakarating sa dulo ng competition. So, pwede mangyari kay Pampanga yung ganon. Lalo na minsan ang atake kasi ni Pampanga parang pang Miss Grand eh. But kung ako ang tatanungin mo, si Pampanga, sabi ko nga, fit siya for the Miss Supranational din. Katulad ni Angel Smith. So, isa siya sa mga, kung hindi universe, pwede naman siyang maging Miss Supranational natin. At parang feeling ko magandang pambato, di ba? So, yun. So, good luck. And then, let's see. Kay Pampanga, laban lang. And then, maganda naman yung nakikita natin. Very consistent din siya sa mga pasabog niya at bongga yan. So, abangan natin yan very soon. Kung ano nga ba ang mangyayari kay Pampanga sa eksena niya dito sa kompetisyon ng, ayan na nga, ng Miss Universe Philippines. And then I'm so excited for her. Laban. Kaya niya. At para naman sa sumunod natin, chika, ano daw ang masasabi ko sa pambato ng Summer Island na si Catherine Wardell? Well, ang masasabi ko sa kanya, maganda siya. Meron siyang tinatawag na star quality, pang-artista ang beauty niya. Hindi ko alam kung ano ang magiging laro niya dito sa Miss Universe Philippines. Hindi ko alam kung ano nga ba yung atake na ipapakita niya sa atin. But for now, masasabi ko, maganda, may ganda, may laban. At talaga namang nararamdaman ko na pwede talagang kumabog. Pero depende yan sa magiging laro niya. Kasi yung ganda, subjective yan eh. So, okay, maganda ka, tapos gano'n ka ka-strong, gano'n ka ba ka-confident, at paano yung laro mo dito, yung mga gagamitin mong materyales. So, ikaw ba ay mas kakabog ka ba sa iba, or mag-shine ka ba ng higit pa sa lahat, di ba? So, for now, doon, yung beauty niya talagang, ay wow, ang ganda. Pero syempre, ang inaabangan ko sa kanya, yung confident na pwede niyang isabay sa lahat ng mga nagko-compete dito sa Miss Universe Philippines. And looking forward ako kung ano ang magiging pasabog niya. And I'm so excited dahil talaga namang lumalaban at kumakabog ang pambato ng Summer Island. So, let's see, di ba? Kasi maraming mga candidates dito at lahat naman sila magaganda. Pero nandoon ako sa part na ano nga ba ang laro mo dito sa competition? At paano mo may impress yung lahat ng mga candidates talaga na nagko-compete dito? And looking forward ako dyan. Kaya good luck kay Summer Island.
yan. And then, let's see kung ano ang magiging ganap at eksena niya dito sa kompetisyon ng Miss Universe Philippines for 2026. So, yan! Nakakaloka. Ang dami kasi mga nagagalingan na kandidata na talagang ma-amaze ka rin at may impress ka talaga sa mga galawan nila. Pero nandoon ka kasi sa part na parang ano nga ba ang ipapakita talaga nila at paano nga ba sila dito mag-shine at ano nga ba talaga ang laban, di ba? So, yun. Kasi andun dyan puksaan yan So, ipakita mo yung galing mo, yung kumpiyansa mo. And for now, talagang nakikita ko naman na yes, sumasabay sila. Pero depende yan sa magiging laro talaga nila at depende sa magiging atake talaga nila. Diba? So, yon. Kaya good luck and wish all the best sa mga nagko-compete dito. And then, para naman sa sumunod natin, chika, pambato ng eto nga, Cebu Province. So, tingin mo, Mama Sam, may ilan, bubuga ba talaga ang laban dito ni Nicole Borromeo? To be honest, ang napansin ko kay Nicole Borromeo, chill-chill lang siya. Hindi siya nagpapapressure sa eksena, hindi rin siya, alam mo yun, yung parang nandoon siya na ini-enjoy niya yung laban niya dito at yun ang maganda para sa isang kandidata kasi syempre kapag ini-enjoy mo kasi yung laban mo, aba, panalo ka dyan. So meron ka dyang malaking chance talaga na alam mo yun, pwede mo makuha ang corona kasi yung iba, pressured sila pero ikaw, chill lang. So pagdating sa dulo ng competition, hindi ka stress, di ba? So ayun yung magandang game na nakikita ko dito kay Nicole Borromeo. And then looking forward ako kung ano nga ba ang eksena na gagawin ni Nicole pagdating sa dulo ng competition. So for now, doon pa rin ako. Hindi ko na siya nakikita talaga ng pang Miss Universe pero nakikita ko pa rin na pwede din talagang mag-uwi ng corona ng like example, Miss Cosmo, di ba? Or pwede din naman din talaga na maging Miss Charm. So marami nagsasabi na Mama Sam, very charm ang beauty ni Nicole Borromeo. So sabi ko naman, let's see kung ano yung magiging kapalaran niya dyan. Pero remember, Nicole Borromeo, wala pa tong natalo na competition. Kumbaga lahat ng laban niya about national pageant, katulad ng Binibining Pilipinas, ay nagwagi. Sabi ng gano'n, ako baka daw maging next Atisa Manalo ang drama ng Nicole Borromeo kasi from Binibining Pilipinas International, runners-up sa Miss International, ay baka daw maging mapunta sa Cosmo. Sabi ko, why not? Bakit hindi? Ang ipapakita naman ni Nicole Borromeo pagdating sa competition ay syempre ibang level, di ba? So iba yung laro ni Atisa, iba yung laro ni Nicole Borromeo. And Nicole Borromeo, gusto ko yung character niya kasi very bubbly. So ngayon, ang nakikita ko dito, kung hindi to magra-runners up, pwede talagang kumuha ng corona. At kung hindi corona, runners up to. So yan, nakakaloka na nakaka-excite. But wish all the best para kay Nicole Borromeo, no? So abangan pa natin kung ano magiging eksena niya sa mga susunod, lalo na dito sa swimsuit competition na magaganap sa Aqua Boracay. So are you excited, guys? Kasi ako sobrang excited talaga ako dyan. So yan naman sa sumunod natin, chika, pambato daw ng Sultan Kudarat dito sa Miss Universe Philippines. Malaki ang chance na makakuha ng corona sa Miss Universe Philippines. Anong chika mo dito, Mama Sam? To be honest, nakikita ko naman na isa siya sa mga potential talaga at possible talaga na mag-uwi siya ng corona. Kung hindi Miss Universe Philippines, pwede naman siya makakuha ng ibang crown na pwedeng ina-appoint nga dito sa Miss Universe Philippines para sa mga kandidata na hindi nagwawagi. Nung last year, ang nakuha ng Sultan Kudarat ay Miss Cosmo. And naiisip ko ngayon, I think charm. Yes, kasi very charming si Sultan Kudarat. Kapag tinignan mo siya, talagang nandoon yung charm ng beauty niya. At masasabi ko naman, nako, malakas yung laban ng Sultan Kudarat at malakas yung laban natin kapag ito ang pinadala mo sa Miss Charm. Bakit? Bukod doon sa maganda, meron din talagang ipinapakitang galing. Plus, nandoon na yung makinarya kung paano sumuporta kasi ang Sultan Kudarat sa isang kompetisyon ng kandidata nila sa international. Nakita naman ninyo last year, di ba? Talagang inilaban nila itong si
inalaban talaga nila itong si Chelsea Fernandez ng todo-todo dito sa Miss Cosmo. Akala ko nga mananalo eh. So ngayon dito sa Charm, pwede din talaga nilang ilaban, suportahan talaga ang pambato ng Sultan Kudarat. And I'm so excited kasi syempre, tignan natin kung kukuha nga ba siya ng corona. Ang sabi din sa akin, maganda daw talaga to si Sultan Kudarat at isa daw talaga sa mga pwedeng makasungkit ng corona. So sabi ko, okay, so from the beginning naman nakikita na natin yung potential niya, di ba? So nasasabi ko naman na sa inyo na pwede itong maging Miss Charm. Hindi ko nakikita mag-Miss Cosmo. Ang nakikita ko sa kanya pwedeng maging Miss Charm. Kasi ang Cosmo, galing na dyan ng Sultan Kudarat eh. And then I think, parang feeling ko ibang crown ang ibibigay sa kanya. Pero kung ibibigay sa kanya yung Cosmo, okay din lang. Kaya lang, ang dami din naman mga candidates na pwede din talagang pang Miss Cosmo, di ba? Kaya, ay nako, good luck na lang sa kanila. And then, alamin natin kung ano ang magiging eksena ng mga candidates dito at lalo na si Sultan Kudarat, di ba? So, good luck. At para naman sa sumunod natin, chika, eto daw, sa aming ganon, si Bea Milan Windorski, maala Michelle D ang level. To be honest, hindi lang Michelle D. Hindi lang Michelle D ang nakikita ko sa kanya, kundi isa siya sa mga nakikita ko na parang more than Catriona Gray. Sa totoo lang, si Catriona, ang maganda kay Catriona, very bubbly ang personality. Tapos ganyan din, matalino. Siyempre kung matalino si Catriona. Pero kasi ibang level ang ipinapakita ni Bea Milan ng La Union dito sa competition. Kasi parang ang tingin ko, complete package talaga siya. Na parang eto na, kung noon naghahanap, ang sinasabi ng mga tao noon, kailangan makakita tayo ng level na katulad nga ni Catriona Gray. So, dapat ganong kandidata talaga yung maipadala natin uli sa Miss Universe para manalo tayo ng Miss Universe Philippines. And then, finally, eto na nga, meron kandidata na dumating na talagang ma-amaze ka sa beauty, ma-amaze ka talaga sa galawan. At kung hinahanap mo ang standard ng isang Catriona Gray level, eto na yon. At eto na talaga yon. At siya na yon, no, di ba? So siya na yon, eto na yon. And then I'm so happy and then I'm so excited kung ano ang magiging laro pa ni Bea. Sa ngayon talagang masasabi ko she's very consistent from the day one until now. Consistent talaga siya. At wala akong masabi. Talagang lumalaban mula simula hanggang wakas. Mukhang may ibubuga talaga at day by day grabe yung team nila, no? So meron talaga silang pinapakitang galing. So yun, nandito siya sa Boracay, Diyos ko, na-amaze ako ng bonggang-bongga. Sabi ko, grabe, iba talaga ang level ng ng pambato talaga ng pambato ng ibang level ang pambato ng La Union. So sabi ko, ay, ito na talaga yon. Pero sabi ko nga, kung para sa kanya to, para sa kanya to. Pero tingin ninyo, ano bang chance talaga na makuha ni Bea ang corona? So tingin nyo, sure win na kaya dito si Bea sa Miss Universe Philippines? So, or meron pang tatalo talaga sa kanya? Ako kasi nakikita ko si Taguig ang nakakatakot na kalaban ni Bea din dito. So, kumbaga parang yes, nakakatakot si Bea, pero parang nakakatakot si Taguig. Para sa kanya. At pwedeng malusutan siya ni Taguig. Pero ang tanong, kanino kaya ibibigay ng Miss Universe organization ang title ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to? So yun yung aabangan natin. So magandang ipinapakita ni Bea. Sabi ko nga, oh my gosh, tapos na yung laban. Wala na tayong pag-uusapan kay Bea na to. So ganun na yung maiisip mo eh. Kaya lang, syempre, dadaan sila sa proseso na hindi natin alam. Syempre, kailangan na may luck na yung candidates. At kapag may luck yung candidates, pwede talaga sa kanya mapunta ang corona. And ayun yung aabangan natin. Kaya good luck talaga sa mga nagko-compete dito. At good luck syempre sa pambato ng La Union. But for now, ang nakikita ko sa kanya, yes, high quality standard ng more than Catriona Gray na level. Kumbaga kung hinahanap mo yung level na Catriona, na hit niya na yon. So yon. And then kung Michelle D naman na sinasabi nila na para daw si Michelle D,
sorry, pero parang pili ko hindi. She's more than to Michelle D. I love Michelle D, pero more than pa doon yung nakikita ko sa kanya. So, yun. So, pwedeng magkaka-level like example, Maria Atisa Manalo, Catriona Great P. Awards back, Michelle D. and Bea Milan. So, yun. Parang feeling ko sila ang magkaka-level na laban dito sa Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Sa kaya ang makakuha na corona. So, excited ka na ba? Kasi ako, yes. Sobrang excited na ako. So, yun guys. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.